Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Tape Incorporated pinagbabayad di umano ng 20.98 million pesos bilang kabayaran sa di umano'y copyright infringement na ginawa nito matapos umalis ng TVJ sa production company at di umano'y damay rito ang GMA Network. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification. Sa lahat ng di pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nagulat ang lahat sa naging pasabog ng former executive production ng Tape Incorporated na si Jenny Ferry. Ang ilabas nito ang hindi magagandang ginawa sa kanila ng former production company na Tape Incorporated matapos kasuhan sa Marikina Regional Trial Court patungkol sa paglabag sa Republic Act No. 8293. Tiyak raw na malilintika ng mga di umano'y lumabag sa karapatan ng TVJ na siyang di umano'y tunay na nagmamay-ari ng Itbulaga nang ipalabas ng illegal ang mga programang di umano'y pag-aari ng powerful trio na si Tito Vic and Joey. At di umano'y damay nga rito ang GMA Network nang di umano'y pinayagang umeri noon ang dating episode ng Itbulaga kahit alam raw nila. Yung about ata sa replay yun mga kaibigan. Siyempre kahit sino naman, di ba? Wala na nga sa part na yan, wala na sila sa GMA. Tapos i-air pa nila yung mga dating video ng mga original na Itbulaga. Parang ang pangit naman tignan, di ba? Eh may rights naman sila para i-copyright talaga yun kasi wala na sila ron eh. Na ito ay isang malaking paglabag sa Republic Act 8293 or Intellectual Property Code of the Philippines at mas lalo pang tumibay ang kaso ng mismo ang dating executive ng Tape Incorporated na si Jenny Ferry ang naglabas ng lahat ng mga ebidensya. At ngayon, Tape Incorporated pinagbabayad ng 20.98 million pesos bilang damage suit ng TVJ at ng former executive ng Tape na si Jenny Ferry. Ayon pa sa report ng Inquirer.net, TVJ files copyright unfair competition suit versus Tape GMA over Itbulaga, 6 close to 21 million and damages. Comedic trio Tito and Vic Soto and Joey De Leon, TVJ, have asked the Marikina Regional Trial Court to stop Tape Incorporated and GMA Network from using the name, logo and other devices from the revamped Itbulaga show, saying this constitute copyright infringement and unfair competition. A complaint for violation of the Intellectual Property Code was filed by plaintiffs TVJ along with former Tape executive Jenny Ferry before the Marikina Trial Court Branch 273, seeking a writ of injunction against Tape and GMA, which were both named as defendants. The case was filed June 30 but was only made available publicly when the parties received a copy of complaint on Wednesday, July 12, and seeking an injunction. The plaintiffs asked the trial court that an order be issued enjoining the playback by Tape on GMA or any other network or channels of the original Itbulaga episodes, whether in its entirety or a portion thereof, prior to May 31, 2023, enjoining the playback of any old Itbulaga segments, whether in its entirety or a portion of it,
and enjoining the use by tape of the show It Bulaga and any artistic or creative elements of derivative work related to the show It Bulaga, including but not limited to its jingle and logo design. At the same time, after hearing the case and finding favor in their complaint, the plaintiffs are asking the Marikina RTC to order tape to pay damages amounting to 20.98 million, broken down into the following: 17,482,428.12 as the actual damages for copyright infringement, 2 million pesos for unfair competition, and 500,000 each for attorney's fee, moral damages, and exemplary damages. And matapos ihayag ang buong detalye sa kasong isinampa ng Divina Law, ang legal counsel ng TVJ sa Marikina Regional Trial Court, tila tiyak na malilintikan na ang mga di umano'y lumabag sa karapatan ng TVJ na siyang di umano'y tunay na nagmamay-ari ng It Bulaga. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat lang si Jenny at ang Legit Dabarkads ang nakaimbento ng mga palaro sa Legit Dabarkads. Ang mga tambaloslos, mga financer lang naman yan sila. At kung hindi dahil sa talents, di naman sila kikita sa mga sponsors. Hahaha, damay kayo ngayon. Mas mahalaga sa inyo ang salapi kaysa respeto, kaya yan ang napala ninyo ngayon. Hay, iba talaga ang balik ng karma. Kahit mga ilang staff at yung matataas ang posisyon sa tape, kagaya ni Jenny Perry, sumama sa TVJ, umalis. Ibig sabihin, hindi maganda ang bagong pamamalakad ng tape. Sayang ang samahan ng TVJ at tape. Kung nag-usap lang sana ng maayos, wala sanang nasayang at lahat sila happy. Ito ay isang halimbawa na may mga taong walang kasiyahan. Sayang talaga. End quote. Ito po yung hinihintay natin ng mga moves, no? Nag-file na po, finally. Yung kala ko, hayaan na lang nila pareho eh. Yung It na lang tong TVJ, tapos yung gagamitin na lang ng tape yung It Bulaga. Pero ito na po yung time na talagang gusto na ng TVJ na kunin nila, no? Siyempre, legality na yan, no? Tayo naman, hindi naman tayo mga abogado. Hayaan na po natin yung legal sa mga abogado. Pero kung ako po talagang kung ako magpapasya dyan, sino ba talaga may-ari niyan? Kung sino nakaisip, di ba? Kanya pwedeng gamitin. Utot mo, ba? Di ba? Yun yung nangyari sa It Bulaga. Kala Tito Vic and Joey yung pangalan. Actually, kay Joey De Leon yung pangalan na It Bulaga. So, besides technicality ng batas, sa akin po, ang may-ari talaga niya si Joey De Leon. Kung kiniklaim na nila, pinatitigil na nila wag nang gamitin ng It Bulaga ngayon, ng tape at ng GMA, yun po yung kinaso nila, no? Hindi naman sila humingi ng danyos. Ayon po rito sa balita, pinatitigil lang po nila yung paggamit para maangkin na nila yung paggamit ng It Bulaga. Gusto nila magpasya yung korte at pinasasagot po yung Tape Incorporated at saka tong GMA7 kung bakit hindi dapat payagan na ang gumamit ng It Bulaga ay ang TVJ, no? Isa pa, expire na rin. Nag-expire pala yung copyright na yan, no? Expire na rin yung paggamit ng Tape Incorporated. Kung sila man ay nakapag-apply, expire na rin yun. Kaya lang nga ganito, kung magre-reapply sila, usually, pinapaboran sila no? Pero usually kasi ang nag-apply yung may-ari talaga eh. Ito po kasi ang nag-apply, hindi siya yung may-ari eh. Hindi talaga sa kanya yung pangalang It Bulaga, kundi kay Joey De Leon eh. Kumbaga, unfair yun sa totoong nakaisip. At sa tingin ko, malaking-malaki po yung yung pag-asa na makuha ng TVJ to dahil si Joey talaga yung nakaisip nun. Hindi, besides nga yun sa trademark versus entertainment, Danilo eh. Kahit lahat na nga ngayon na legal, di ba? Kay Joey De Leon yun. Ikalawa, narinig ko kasi isang abogado yung isa sa magaling na abogado sa mga copyright.
Yun yung sinabi nila. Ang laki-laki talaga ng chance na makuha ni Joey yung pangalang Itbulaga. Kasi lahat ng tao, at may mga tape yung TBJ, yung Itbulaga, na pinapaliwanag ni Mas maganda siguro kung yung tape is mag-isip na lang ng ibang pangalan. Huwag na lang sana lang gamitin yung Itbulaga. Baka sakaling magbago pa yung rating nila. Kasi sila yung nahuhuli ngayon eh. Kasi kung mag-stay sila na Itbulaga, angkin, magmumukha lang silang mga angkin. Kahit hindi naman sa kanila, diba? Kasi kahit sino naman mga tao, lalo yung mga 90s, 80s, alam naman natin lahat kung kanino talaga ang Itbulaga. At kung sino man yung mga nakikita dyan, di ba? Yun ang totoo dun. Parang, ewan ba yung mga tip na yan? Joey De Leon, yung kwento ng Itbulaga, di ba? Kung saan nagmula yung pangalan na yun. Kaya napakalaki po ng chance na makuha talaga ni Joey De Leon na kanya yung Itbulaga. So, baka magkatotoo kung buhay pa sila. Ang tatanda. Kung buhay pa sila, makakapag-celebrate sila ng 50 years. Grabe, no? 50 years na yung Itbulaga. Within. Okay. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.